So what's up mga kapal? Good morning sa inyo, no? At ngayon muli Sunday vlog tayo mga par, no? Samahan nyo ako mga par. Ang araw natin ngayon is November 24 mga par, no? Last Sunday of November mga par. At yun, vlog tayo mga par. At sisimba ko kayo ulit, no? Hindi tayo makapag time check dahil naka-charge. Ano? At ayun, mamaya na lang ulit mga par, no? Asikaso muna ako na. Yup. At so sa mga par, at basta tayo mag-almusal at pag ganito ko, nakabis na tayo. Yup. At so yung sa mga par, tapos na kami mag-BS, no? At ayun, bibig na. At pupunta kami sa simbahan mga par. At yun lang mga par. Yup. Surprise! So yun sa mga parat, dito na kami sa simbahan. Yan. At yun, wala pa si Bishop, na parating pa lang. At ito yung gaganapin sa na mga par, no, Sabado, no? At mag-vlog tayo ulit, no? Ito na sunod na vlog natin. Ayan. Ordination niya ni Father Marshall, no? Kumbaga yun yung dating pianista namin dito, si Brother Marshall. Ngayon di ko na siya. Tapos sa Sabado, no, sa 30 ng mga par, ng November is ordination niya na bilang pagiging pare mga par, no, ng Simbahang Katolikong Pilipinong Kristiyano. At ayun lang mga par, sa mamaya na lang ulit, no. Ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan ng lahat. Bilang Panginoon ng kasaysayan, makakapiling natin si Jesus sa katapusan ng ating paglalakbay dito sa lupa. Binigyan nawa niya tayo ng lakas upang mapagharian niya ang ating mga kahinaan sa ating buhay. Mga kapatid, ang pagdiriwang po na ito ng pagkistahan ng ating Kristong Hari. Ang tawag nito, Cristo Rey, or Christ the King, or Kristong Hari. At ito po ang pagdiriwang na ibig sabihin, tapos na po ang kalendaryo ng simbahan. Papasok na po tayo sa panibagong liturhiya at pagpasok ng Pasko, umpisa na naman po yun ang mga panibago. Mga kapatid, hilingin po natin sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo?" Tanong ni Pilato, "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanglibutan ito. Kung sa sanglibutan ito ang aking kaharian,
ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi ipagkakanulog sa mga Hudyo. Ngunit, hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa ka bang hari? Sinabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi na ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking hilig ang sinumang nasa katotohanan. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating hari ng mga hari. Kristong hari, Cristo Rey, Christ the King. Mga minamahal kong kapatid, sa pagkakataong ito, yun na po yung kasunod sa Christ the King. Ang kasunod na diyan ay Infant Jesus sa sarsaban. At kung gaano kasiyahan ang ibinibigay sa atin ni Kristong Hari, pinanagutan niya lahat ang ating katauhan, ang ating kabuhayan, ang ating buhay, ang ating mga pangangailangan, at ang ating kaligtasan. Hindi po pumayag ang ating Kristong Hari na merong mapahamak sa mga ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama. Nabasa ko po yun sa aklat ni San Marcos na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, lalapit sa akin ang lahat ng mga ipinagkatiwala sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y naparito sa lupa upang ang lahat ng ibinigay ng aking Ama ay wala akong papayagang mawala kahit isa, kundi bagkus pagkalooban ko ng bagong buhay. Napakaganda po. Kung isipin natin, mga mahal kong kapatid, siya yung hari. Pero hindi simpleng hari, kasi siya mismo ang hari ng mga hari. He is the King of Kings. Si Kristo ay isang hari, bagamat mayroon pang ibang mga hari, siya po yung pinakahari ng mga hari. At sa kanyang kapangyarihan, tandaan po natin, si Kristo ay namatay sa krus dahil sa atin. Pero nang mamatay po siya, akala ng mga alagad, wala na, nagkanya-kanya na silang tago kasi namatay na eh. Pero hindi nila alam, pagkalipas ng 3 araw, si Kristo ay muling nabuhay. Kaya po siya ay tinaguri ang panganay sa mga patay. Siya yung namatay, pero unang nabuhay. Kaya yung panyakap sa atin ng ating Panginoong Jesus, nang lubusin tayo, ganun din ang mangyayari sa atin. Matapos tayo mamatay, bagamat tayo hindi Diyos kundi tao, pagdating ng takdang panahon ng ating Panginoong Jesus, muli tayong bubuhayin. Sapagkat katulad po ng nangyayari sa Kanya na mamamatay tayo, pero muli tayong mabubuhay. Isang napakagandang inspirasyon sa bawat Kristiyano, sa bawat Katolikong Pilipino, at para sa atin, na tayo'y may kaligtasan. At hindi niya papayagang may mawala sa atin kahit isa. Hindi mo ba napakaganda ng kanyang pangako? Hindi niya papayagan. Mangyayari lang na mawawala tayo sa Panginoon kung tayo'y hindi susunod sa kanyang mga utos. Kasi po, ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo, ang gusto ng ating Kristong Hari, ay pagpapakumbaba. Marunong tayong sumunod sa kanyang kalooban. At
kung yun ay susundin po natin, hindi naman mahirap yung sumunod sa Kanya. Kasi ang dami pong binigay sa atin na pagkakataon. Nagkasala tayo. Tanggap niya na nagkakasala ang tao dahil mahina tayo. Madali tayo mahulog sa gusto. Pero ang maganda doon, bagamat tayo nagkasala, marunong tayong magpakumbaba at marunong humingi ng kapatawaran. Yun po yung mahalaga. Ang mahalaga, nagkasala ka, okay, sabi ng Panginoon. Kaya nga tinubos tayo ni Kristo. Pero sa kanyang katubusan, pag nagkamali tayo, dapat humingi tayo ng patawad. Kahit kanino tayo lumapit, kay Cristo Rey, at Cristo Hari, o kay Santo Niño, dahil isa lang naman siya, gumawa ng ang Ama ng iba't ibang pagpapakita sa buhay ni Jesus, yung unang-unang panahon ng pasilak, Infant Jesus. Di ba? Nagbigay ng inspirasyon sa atin. Bagamat sinasabi mo na malungkot daw ang pagdiriwang ng unang Pasko, pero pinaganda po niya ito sa kanyang mga birthday. Maraming mga puputi-bunita, maraming mga ilaw, may mga Christmas tree, may mga dumalaw sa kanya na iba't ibang klase ng hayop, may dumalaw sa kanya na mga nangangasiwan sa lapsapan at marami pang iba na nagbigay inspirasyon sa mga tao. Gawa na nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang pagtutulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawa na nawa ng Diyos na katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang kamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa damang hahantong sa Kanya upang inyong taluntugin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat kasama ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa sa kapiyestaan ng mahal na po ang Kristong Hari. Kumain po kayo, pag-ibayuhin po natin ang tapat na paglilingkod natin sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. At yung mga par, tapos na ang ating misa, no? At sana nakapagsimba kayong muli. At yung mga par, dito na lang mulit mga par, no? At sa Sabado mga kapar, no? Sa November 30, no? Is magbablog tayo ulit, no? Ano na, ordination na ni Kuya Marshall, no? Kumbaga ni Brother Marshall, Father Marshall, no? Dahil ano, no? Magiging pare na siya, no? At kila mga kapar, at sana nalibot na pasaya at nasimba ko kayong muli, no? Nakasama ko yung simbahan at ilang mga par, peace out and brrrr, you.